Good morning po mga kapatid at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na pinatayo niya ako. Actually talagang kung kalooban ko masusunod kasi ang nais ko, umuwi na sa piling ng Panginoon. Pero hindi niya kalooban pa rin. At itong kalakasan ko ngayon ay may kinalaman dun sa apo ko. Yung apo ko, kilala niyo yun, si Sebi. Next year na dito yung lumapit sa akin. Nakahiga ako kasi merong kaunting pagsasalo-salo kahapon sa bahay. Lumapit sa akin yung apo ko yun. English speaking yun. Sabi, Tay, what happened to you? Sabi ko, I'm not feeling well. Alam mo sagot niya, Tay, I will pray for you. Kaya alam ko, pinag-pray ako ng apo ko, kanya ako nakatayo ngayon. Amen? So ito nga, hinihingil ako. Talagang, nung isang araw, napunta sa palengke si Tess. Sabi, anong gusto mong bilhin ko para sa'yo? Piniro ko siya. Sabi ko, bilhin mo ako ng isang Sword Rocks. Aanin ko rin yung Sword Rocks. Sabi ko, iinumin ko. Para matapos. Sa totoo lang mga kapatid, ngayon nga, manhid ang kamayat pa ako. Hirap ako lumakan. Pero pa man, hindi ako na humihiwalay sa Panginoon. Basta lagi ko, Panginoon, hindi niyo pakaarugan, alam ko may purpose pa kayo sa akin. Sa naranasan ko, minsan hindi ako makatulog, minsan magigising ako, mga alas 12, hindi na ako makakatulog doon. Dahil sa sakit ng dalawang braso ko, yung mga paa ko, ito nga, hindi ko na ikikilos. Ganyan lang siya. Kaya hindi ako makakain, yung kutsara, nabibitawan ko. Pero ganoon pa lang mga kapatid, sinishare ko rito dahil hindi tayo nakakatiyak kung ano masasabihin natin pagtanda natin. At the age of 78, nagpapasalamat ako sa Panginoon na at least nakakasurvive ako, tinutulungan ako sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At ako naniniwala mga kapatid na kalooban ng Panginoon makatayo ng tao rito dahil huling linggo to at hindi ko rin alam kung ito na ang huli na tatayo ako sa harap niyo. Ang Diyos lang ang papapasin niya. Kaya na gusto ko may matutunan din tayo sa araw na ito. At ito mismo, alam niyo naman, pagka ako gumawa ng mensahe, hindi ako dependent sa iba, kundi dependent ako sa Banal na Spirit. Karamihan kasi ngayon, mga pastor, hindi pa man nila lahat, karamihan ngayon, at hindi naman masama yun. Na dumidepende lang sila doon sa mga ready-made outline na nabibili sa mga bookstore. Pero hindi. Tayo po ay kumukonsulta sa Banal na Espiritu, humihingi tayo ng fresh revelation na is na Panginoon ihayag pa sa ating lahat. Lalo na sa akin, habang pinag-aaralan ko ito, ako ang unang-unang nakapatanggap ng mensahe mula sa Panginoon. Amen. Yung topic niya. Ito medyo hinihigil na ako. Basta magpatuloy lang tayo sa Panginoon at alamin natin yung buhay natin araw-araw. Kasi baka kumikilos tayo na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Baka may ginagawa naman tayo ng sabay-sabay. May kanya-kanyang oras, may kanya-kanyang panahon. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Amen. Doon sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1, sabi ron, gusto kong maintindihan natin ito. Ayan. Ang sabi nito, to everything there is a season and a time to every purpose under heaven. So may kanya-kanyang oras, mga kapatid, na tinakda ang Panginoon. Hindi lahat ng oras ay para sa atin. Kanya-kanyang oras. Kaya kung minsan, nangyayari sa bahay, minsan nasa sibihan ko si Tess, eh yung naman nagsasaing ka, iiwanan mo, maglalaba ka. Nakakalimutan hanggang sa masunog. Amen? So may kanya-kanyang oras. Tapusin mo muna yung ginagawa mo bago ka lumipat sa isang gawain. Kasi kung hindi malilito ka, hindi mo maiiwasan na may mangyari. Kaya nga ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Bawat oras sa buhay natin
ay meron siyang itinakda. Katulad ngayon, bakit na tayo naririto? Ano ang purpose? Ano ang oras? Sir kami, sorry wala lahat sa pinatay ko sa iyo. As led by the Spirit tayo. Una-una, ang oras na ito ay para una-una, magsamba sa Panginoon. Pangalawa, para tayo ay magpuri. Hindi sa ibang bagay. Magsamba. At karapat dapat sambahin ng Panginoon. At magpuri-purihin natin siya sa kanyang patuloy na ginagawa. Katulad patutuo ni Sister Bila, yung patutuo ng ibang kapatid. Patuloy siya kumikilo sa buhay natin. Kaya dapat purihin natin siya. At higit sa lahat, yung pasasalamat natin, ito ay oras na pasasalamat natin sa Panginoon. Huwag nating bigyan ng iba na gawain kung hindi ang oras na ito ay para sa Kanya. Pasalamatan natin siya. At ang oras din ito ay para tayo mag-alay. Ano ba i-alay natin? Romans 12:1. Ano sabi doon? Ano i-alay natin sa Panginoon? Kaya nga sabi dyan, I beseech you, nakikiusap dito sa Panginoon, sabi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye person your bodies a living sacrifice. I-alay natin ang mga sarili natin ngayon. Dahil buong taon, may ginawa ang Panginoon sa atin. Ito naman bilang pasasalamat natin, i-alay natin ngayon ang ating mga katawan bilang buhay na handog. Amen? So, pag-aalay natin sa Panginoon, yung ating mga sarili sa oras na ito, wala tayong bang gagawin, kundi i-alay natin, i-commit natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Dahil matatapos na yun. At alam ko may gagawin ng panibago ang Panginoon sa darating na taon. Amen. At meron pang isa na dapat natin gawin sa oras na ito. Ano yun? Yung ating pakikinig. Oras na para tayo makinig ng salita ng Diyos. Dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag natin baliwalain ito. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Dahil tayo kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng mga nagme-message. Lalo na kung may mga fresh revelation Panginoon sa atin para alam natin kung ano ang gagawin natin sa loob ng isang araw. Amen? So yan po ang dapat nating malaman. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos, patuloy pamahalaan natin. Yun ang topic na stewardship. Pamahalaan natin ang oras na ibinigay ng Panginoon. Yung para sa Kanya lang yan. Huwag tayong gagawa ng ibang bagay. Lalo na yung oras ng panambahan, yung alas 9, yung alas 11 lang naman yan, 2 oras. Ibigay natin ang buong buo. Amen? Kasi ngayon marami. Halos lahat nakikita mo minsan sa YouTube pag nanonood ako. Di ba hindi lang, karamihan sa servisyo, imbis na makinig, imbis na manalangin, anong ginagawa? Nagsiselfone. Sa panahon ngayon, ang nagiging Diyos-Diyosan ngayon ay ang cellphone. Imbis na manalangin, makinig, magbasa. Amen. Nung araw, alam ko, bago kami kumain, ang tatay ko, wala mo na susubo, mananalangin muna tayo. Ngayon, iba na eh. Bago kumain, picturean muna. Hello? So, ano po may gagawin mga kapatid? Ang Panginoon sa atin itong taon na ito. Kaya rin siguro pinatayo niya ako rito para malaman natin, hindi lahat ng oras ay sa atin. May tinakda. Kaya nga kung ulitin natin, may kanya-kanyang oras, may kanya-kanyang panahon ng bawat bagay sa ating buhay. Amen. So ngayon po, ibig sabihin, ito lang makikilala talaga kung sino sa Panginoon, yung pagsunod sa Kanya. At pangalawa, ito yung pinaprint ko kay Sir Carl. Pupunta tayo rin sa ating talagang topic. Dahil hindi na rin ako makakatagal magsalita mga kapatid, hinihingal na ako. You will know them by the fruit, for their fruit. Makikilala niyo sila sa kanilang mga buhay.
Ano ba ang dapat natin sagutin dito? Sino ba ang tunay na tinatawag ng disciple? O yung tinawag na Panginoon? Sino ang tunay? Paano natin mapapatunayan? Kaya nga sabi, you will know them by their fruit. Lagay mo nga doon sa Matthew 7. Ang sabi nito, kaya makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Sa King James nga, medyo masasagot niyo siya. Ang sabi doon, wherefore, by their fruits you shall know them. Sa kanilang mga bunga. Amen? Kaya huwag tayong makontento. Hanggang maaari, I suggest, King James ang gamitin nyo. Yung Tagalog, ang Biblia. Kasi, sa Tagalog na ginamit magandang balita ka sa mga gawa, makikilala. Pero dito, puno. Katulad ng puno, paano makikilala ang puno? Sa pamamagitan ng bunga. Amen? Kasi yung duhat, hindi pwedeng mamunga ng santol. Pagka nakita mo yung santol yan, puno ng santol yan. Kaya nga makikilala sa pamamagitan ng bunga. Ano ba yung binabanggit na bunga rito? Alam niyo mga kapatid, paano nilikha ang tao? Ayon sa Genesis. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Pero ito ay nawala dahil nagkasala ang tao. Amen. Kaya nagbigay ng kautusan ng Diyos. Pero marami pa rin hindi nakasunod. Kaya binago niya ito. At sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, siya bumaba, nagkatawang tao. Amen. Para iyari niya ang kanyang sarili para sa atin. Kaya ngayon mga kapatid, sa buhay natin, ang sabi ng Biblia, you will know them by their fruit. Kailangan magkaroon tayo ng bunga. Amen. At sabi doon sa John 15, pasensya na po, medyo ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. Ang sabi ito, inaalis niya ang bawat sanang hindi nagbubunga at kanyang namang pinuputulan at nililinis ang bawat sanang nagbubunga upang magbunga ng lalong sagana. Yun ang tinatawag natin pruning. Sa King James nga ilagay mo. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Okay? Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it. Nililinisan. Sa ibang translation sa NIV ay pruning, pinuprune. That it may bring forth more fruit. So dito yung pruning na tinatawag, paglilinis sa atin. Kung minsan, sabi nga, ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkagalitan. Kaya kung tayo nakakaramdam ng pagtabak, tanggapin natin huwag tayo may reklamo. At kung tayo nakakarinig sa mga nangangaral na matalim ang salita ng Diyos, tanggapin po natin. Yun po ay kalooban ng Panginoon na tayo ay prune. Ano ba yung pruning? Sino ang naghahalaman? Ang pruning po, ay alam nito, dahil nung araw may ubas sila sa kanilang garahe. Ito para mamunga ang ubas, kinakailangan putulin yung mga natutuyo sa alisin yung mga dahon na nanananta. At ito ay magsasaka ng panibago at ang kasabay ng saka na yun ay bunga. Yun din po sa atin, kaya nga ubas ang ginamit dyan, pinuprun. Kaya kung tayo pinuprun, tinatanggal ng Panginoon yung mga hindi ka nais-nais sa buhay natin. At alam ko gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Umpisa sa akin, walang atsapera dito. Lahat tayo, still, we are not perfect yet. Kaya kailangan continue tayo magtiwala sa Panginoon sapagkat kanya nga binigay ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang magpapadakila sa atin. Kaya sabi ng Bible, be perfect for your Father in heaven is perfect. Be holy for
When God is holy, doon tayo. Ibinabalik tayo sa dating kalagayan ayon sa wangis at larawan ni Kristo, according to Christ. Amen. At kailangan makita sa atin, ano ba tinatawag na bunga ng banal na Espiritu? Ano yun? Galatians 5:22. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So may napupuna ba tayo dito? Kung tayo nagbabasa talaga ng Bible, kailangan maging clear tayo. Tingnan natin ano yung sinabi at paano pagkakasabi. Ulitin natin ang sabi. But the fruit of the Spirit is love, joy. Kung bibilangin natin ilan yan? Siyam. Bakit fruit without S? It is singular, not plural. Ano ibig sabihin ito? Yung siyam na yan is the very character of our Lord Jesus Christ. Yun ang katangian ng unang taong nilalang ng Diyos. Walang kapintasan ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Kanya tayo pinabalik ang lahat ng siyam na yan ay bunga ng banal na Espiritu na nililika, tinidevelop sa atin. Upang tayo maibalik doon sa wangis at larawan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Balik tayo ron. Sadya. Ayan, saan na tayo? Nalilinis, ayan, ang sabi dito sa 3, nalinis na kayo sa mamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ano ang nililinis sa atin? Salita. Ang salita ng Diyos, kaya kailangan nakikinig tayo, nag-aaral tayo, nagme-meditate tayo ng salita ng Diyos dahil yun ang maglilinis sa atin. Amen? Dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Siya ang magpapabuti ng ating buong pagkatao. At ako'y naniniwala, patuloy tayo sa salita ng Diyos na nakikinig, nagbabasa, nagme-meditate. Patuloy nakikilos ang banal na Espiritu sa ating buhay. At yung siyam na bunga ng banal na Espiritu ay makikita sa atin. Kaya sabi, you will know them by their fruit. Hello? Kaya alam natin eh. Hindi naman lahat yan makikita. Isa-isa i-develop ng banal na Espiritu sa atin. Kaya kailangan maging submissive tayo. Maging masunurin tayo. Dumepende tayo sa banal na Espiritu. Hindi kasalanan yung nakikinig tayo sa iba, pumunta tayo sa iba. Pero tandaan po natin, ang banal na Espiritu talaga ang ating teacher. Kaya nga sinabi ng Joshua 9, meditate day and night. Do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate day and night so that you can do whatever written in it. Then you will be prosperous and successful. Meditate ang kailangan natin. Iintindihin natin. Ano ba yung sabi? Kanino sinabi? Bakit sinabi? Amen? Hindi basta binabasa natin. Nakikinig tayo sa banal na Espiritu. 4. Ang sabi nito, manatili kayo sa akin. Yan, importante yung pananatili sa Panginoon. No matter what. At kung pinaranas natin, manatili tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon lang ang ating buhay na pag-asa. Amen. Wala na tayong maasahan kundi ang Panginoon. So, ano man ang nangyayari sa atin? Kanya ako, ang hindi ko sa Panginoon, kung palooban niya, gusto ko lang umuwi sa kanyang piling, pero hindi pa may purpose pa ang Panginoon sa atin. Amen? Kaya sabi, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga, ito, punta natin, hindi magbubunga ang sagang hindi nananatili sa akin. Kaya maraming sanga ngayon walang bunga. Dahil hindi nananatili to every Sunday lang, hindi pa rin nakikinig. Tandaan po natin, ang lakas ng hatak ng sanlibutan. And even Satan, nagpe-pretend ang angel of light.
napakain tayo siya, sabi din ng Proverbs, there is a way to achieve it right that command. But at the end is death, destruction. Kaya pakain na tayo sa mga narinig natin. Tingnan natin kung sa Panginoon nga. Amen. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako yung sa kanya ay siyang namumunga. Nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Wala tayong magagawa. Kaya pasalamat tayo lagi sa Panginoon. Lagi siya pumigilo sa buhay natin. Amen. Ako, kaya ako nagpapatulo. Kaya naniniwala ako magpuprovide ng Panginoon. Natutuwa nga ako kahapon eh. May gathering ang pamilya ko. At doon ko nakita yung pagmamahala ng bawat isa. Amen. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay itinatapon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kaya nga sabi ng Panginoon sa chapter 7, not everyone, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ano sabi ko na? Panginoon, nagsimpi kami, nangaral kami. Ano sabi ng Panginoon? Nagpagaling kami. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kailangan. Importante manatili tayo sa Panginoon. Ano man ang mangyari. Amen. Kaya ako, yes, Tito Kit eh. Kahit nandun pa rin siya. Amen. Hindi kasi, tandaan ninyo, mga bata pa kayo, hindi natin alam kung anong sasabihin natin kinabukasan. Ako hindi ko alam, bakit ako nagaganito? Sa matangin nagpapagamit naman ako. Hindi sa pag-iibang ilang church na ang naumpisahan ko. At natutuwa ako, karamihan sa kanila, ito, pastor na din. Amen. Kaya sabi dito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita. Kaya nga yung pananatili natin sa Panginoon, yung salita niya manatili sa ay ibig sabihin nananatili sa salita, ipinamumuhay natin. Pagka sinabing manatili sa atin ang salita niya, ipinamumuhay natin. Amen. Tala mo, may kaaway ka ba? Meron? Puntahan mo. Tayo kaaway ng Diyos eh. Pinatawad tayo, tinanggal tayo eh. Amen? Kaya sa atin dapat tayo matulad din kay Kristo. Amen. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Amen. Sabi, napaparangalan, ito, pakinggan natin mabuti ito mga kapatid. Ang sabi, napaparangalan ng aking Ama kung kayo masaganang mamumunga at sa gayon kayo magiging mga alagad ko. Kaya nga you will know them, sino ba ang tunay na alagad? Sino ba ang tunay na disciple? You will know them by their fruit. Amen. Na ikaw ay nananatili no matter what, ano man nangyayari sa buhay mo. Itong mga nandito sa mundo, temporary lang ito pati buhay natin. Huwag natin panghinayangan. Ang panghinayangan natin ay hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya manatili tayo, ano man ang mangyari. Ang sabi nga, tayo mga kapatid, hindi bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Ano ang pagsubok? Kaya dumamit ito, kaya alam lang ito na kaya natin. Katulad ko, nangyayari sa akin. Ibigay ito sa bago, mananatili pa? Hindi mananatili yun. Kasi kanya ibinigay sa akin ng Panginoon, pinaranas sa akin dahil alam na Diyos, kaya ko. Na hindi ako bibitaw sa Kanya, ano man ang mangyari sa buhay ko. Kahit na it is very moment, ano man mangyari sa akin, tanggap ko. Dahil alam ko kalooban ng Panginoon yun. Amen? So ang Panginoon magkikilos eh. Amen. Kung paano iniibig ako ng Ama,
Kaya hindi naman, iniibig ko kayo. Amen? Nananatili tayo sa aking pag-ibig. Sige. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, nananatili kayo sa aking pag-ibig. Sino nananatili sa pag-ibig ni Kristo? Amen. Yung tumutupad. Amen. Sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ko ang utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko at ang sa kayo'y ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Ano utos? Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Mahal pa natin ang ating kapatiran. Amen. Katulad yan, halimbawa, alam natin, hindi maalis sa damdamin natin si Tito Kate kahit kapatid natin sa Panginoon. Inaalam natin ang sitwasyon. Kaya yun din sa bawat kapatiran. Alamin natin, ano ba nangyari doon pati hindi na umaatin. Amen. Kaya sabi, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino para sa kanyang mga kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanila. So, Christ-likeness. Ialay ni Kristo ang buhay niya para sa atin, natatid tayo kaaway ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ni Kristo, tayo naging anak at kaibigan ng Diyos. Amen? Kaya mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ayan, inulit tayo, kaibigan tayo ng Panginoon kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ito yung huli, ang sabi, ito pa rin yung isa. Sabi, isang bunga pa rin ang pinag-uusapan dito. Yung una ay bunga ng banal na espiritu na dinidevelop sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kanya pinagkaroon nga sa atin ang banal na espiritu upang yung katangian ni Kristo ay ma-develop sa atin. Maging Christ-like tayo. Pagka hindi tayo naging Christ-like, malabo tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya dapat tuloy-tuloy yung pag-aaral natin. At ito yung sinabi sa 16 na tayo. Kaya ito naman ang sinabi. Hindi kayo ang pumili sa akin at ako ang pumili sa inyo. Ang sabi, hinilang, ordained. Hinilang ko kayo upang kayo humayo. Ano sabi dito sa mga tunay na disciple? Humayo. At magbunga. At manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama ay akin, sa pangalan ay bibigay sa inyo. So, bunga. Yung mga tinalakan natin, yung siya ay bunga ng banal na espiritu na isa-isang dimidevelop sa atin. Doon sa siyam na yun, ano ang taglay natin? Meron na ba o wala pa? Pumailalim lang tayo sa kabutihan ng Panginoon at lahat yan na de-develop sa atin, maging Christ-like tayo. Amen. At ito, ano ba yung pinabanggit dito naman? Kung yung kanina ay bunga, fruit of the Spirit, ito naman, it is fruit of our labor. Fruit of our labor when we share the gospel to unbelievers. Bunga ito ng ating pagsunod, ng ating pananampalataya. Kaya yung ating pananampalataya natutunan natin, ay i-share natin ito para tayo magkaroon ng bunga. Sabi, manatili inyong bunga. Paano manatili? Aalagaan mo. Pagka nagkahalaman ka, para manatili ang bunga yung inyong halaman, ano gagawin mo? Didiligan mo. Yung naging bunga natin, kailangan pinagpipray natin lagi.
para natiling buhay. Huwag natin pabayaan. Amen? So yung mga kapatid, maraming pa pero hanggang dito na lang muna. Ang sabi yung pananatilin natin sa Panginoon, mapapa sa atin, makikita, you will know them by the fruit of the Holy Spirit, and number 2 is fruit of our labor when we share the gospel. Kasi kahit hindi naman kinakailang memoryado ko Bible eh. Yung na natutunan nyo. Ang iba nga sa inyo, yung dala sa kanila hindi naman nagpatuloy eh. Pero still nandito sila. Amen? So meron dito na ang nakapakinig sa amin doon sa kabilang bahay namin. Siya ang nag-share doon sa isang kapatid na hanggang yun na sa atin. Pero siya nawala dahil ayaw ng asawa. Dahil yung asawa ay espiritista. Tama ba, Sister Virgie? Yung nadinig sa amin, sa mga Bible study, nadidinig niya pag nagtuturo ako. Kapitbahay namin, lahat ng nadinig niya, na-share kay Sister Virgie. Kaya nung inaya niya si Sister Virgie sa amin, sumama. At doon sa mga si Virgie, pinagbawalan ng asawa, siya naman ngayon ang nawala. Amen. Kaya hindi naman kanya naman ito. Kung ano, kahit konti lang. Unang-una, kailangan lang natin yung salvation. Paano maliligtas ang isang tao? Hindi naman kailangan na mag-doctrine na lang iyan natin eh. Kung mga sa ano, kung gatas pa lang kailangan pakain mo ng gatas. Pakain mo ng gatas, hindi mo kinakaya matagal ka na. Memoryado may bago, hindi po. Amen. Sa lahat ng lugar na ginawa namin yan, mga kapatid, yun ang tinrain sa amin ng pastor namin noon. Sa pangunguna niya, pupunta kami sa isang lugar, mga house to house kami. Kaya madalit dumaming nun yung fruit ng aming paghahayag ng salita ng Diyos. Amen. So ganun, dito na lang mga kapatid, medyo nabubulol na ako at kung karoon pa ng Panginoon, baka sa susunod na mga panahon ay loobin pa niya makatayo ulit. At ano po ang looban ng Panginoon ang nangyayari sa buhay ko. Dahil meron pa siyang hangarin sa akin. Ang looban niya ang masunod, hindi yung kalooban ko. Amen. So dito na lang po mga kapatid, ang kailangan lang po natin para magkaroon ng pagbabago sa ating buhay.